Ito ko sa inyo ang tungkol sa isang bagong fantasy anime na tinatawag na Vermeil on Gold. Nagsisimula ang kwento sa Ortigia Royal Academy of Magic. Nakikilala natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Alto Goldfield. Sinabihan siya na bumagsak siya sa kanyang summoning exam at kung hindi siya makakabuo ng kontrata sa isang familiar kinabukasan, siya ay maiiwan sa grado at mapipilitang ulitin ang taon. Nakipagkita si Alto sa kanyang kaibigang kababata na si Lilia Coutilefet. Nagulat siya nang malaman na maaring maulit ni Alto ang taon kahit na perpekto ang mga marka niya sa lahat ng iba pang klase. Sinabi ni Alto sa kanya na may oras pa siya hanggang kinabukasan at susubukan niya ulit. Pumunta siya sa aklatan para humingi ng tulong. Isang libro ang nahulog mula sa estante at bumagsak sa kanyang ulo. Sa kanyang gulat, ito ay isang lumang aklat ng pagpapatawag. Dinala niya ang libro pauwi at sinunod ang ritual na nakasulat sa libro. Ang spell ng pagtawag ay nag-activate at inialay ni Alto ang kanyang dugo. Ang pagtawag ay matagumpay at isang hubad na demon girl na nagngangalang Vermeil ang nasamon. Bumuo sila ng kontrata at hinalikan siya ni Vermeil upang kunin ang kanyang mana. Sinusubukan niyang akitin siya, pero tumanggi siya at pinasuot siya ng damit. Pagkatapos noon, nalilito si Alto kung bakit pipiliin ng isang demonyo na maglingkod sa kanya bilang isang alalay dahil ang mga demonyo na natutunan nila sa kasaysayan ay palaging sumisira sa mga tao. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakaselyo sa libro at maglilingkod sa kanya bilang pasasalamat sa pagpapalaya sa kanya. Kinabukasan, ipinakilala ni Alto si Vermeil sa kanyang guro bilang kanyang sumon. Itinago niya ang kanyang mga sungay at buntot upang magmukhang tao. Sa una, hindi siya naniniwala na si Vermeil ay kanyang familiar dahil walang mga tala ng mga tao na nagiging familiar. Pero ipinakita ni Vermeil sa kanya ang kanyang crest ng familiar at napilitan siyang tanggapin siya at ipasa si Alto. Nagsiselo si Lilia kay Vermeil habang pinapanood sila mula sa malayo. Sa klase, umupo si Vermeil sa kandungan ni Alto at ipinapakita ang kanyang pagmamahal. Sinabi ng guro sa kanya na hindi angkop ang ganitong pag-uugali na ikinatuwa ni Lilia pero itinuro ni Vermeil na maraming estudyante ang may mga familiar na nakaupo kasama nila at binanggit ang doktrina ng paaralan na mamuhay kasama ang iyong familiar. Ang guro ay hindi makapagsalita at si Lilia ay nahihirapang tanggapin ito. Pagkatapos ng klase, hinarap ni Lilia si Alto. Hindi niya gusto si Vermeil at hinamon sila sa isang duelo. Kung manalo siya, lalayo si Vermeil kay Alto. Pero kung manalo si Alto, susunod siya sa isang utos mula sa kanya. Pumunta sila sa isang plataporma sa langit at ang kanilang duelo ay ipinalabas sa lahat ng ibang estudyante. Tinawag ni Lilia ang kanyang familiar, si Sylphid, isang mataas na uri ng espiritu ng hangin na ikinagulat ni Vermeil. Pinagsama ni Lilia ang kanyang wind magic sa kanyang familiar at nagpakawala ng malakas na atake kay Alto. Humarang si Vermeil sa harap ni Alto at tinanggap ang atake. Nang humupa ang alikabok, si Vermeil ay ganap na walang pinsala. Gumanti si Vermeil at gumamit ng magic na nagdulot kay Lilia na labis na maapektuhan kaya siya ay sumuko. Dahil nanalo si Alto, inutusan niya si Lilia na maging kaibigan ni Vermeil. Pagkatapos, sinabi ni Vermeil kay Alto na in love sa kanya si Lilia pero hindi siya naniniwala. Hinalikan niya siya para mapunan ang kanyang mana at sinabing kailangan niya ito o mawawala siya. Sinubukan niyang akitin siya muli at sinabing may mas epektibong paraan para mapunan ang kanyang mana pero pinigilan siya nito at sinabing sapat na ang halik. Kinabukasan, tila lahat ay nakatingin sa kanila habang papunta sila sa paaralan. Sinabi ni Alto kay Vermeil na magpanatili ng mababang profile para hindi sila mapansin. Biglang nagwala ang isang dragon sa daan pero pinatigil ito ni Vermeil sa isang pitik lang at pinalipad ito papunta sa abot-tanaw. Napansin ni Alto na nakatingin ang lahat kay Vermeil at pinagalitan siya dahil sa pagkuha ng atensyon. Tinanggap ng punong guro ang mga estudyante sa kanilang ikalawang taon at dumalo si Alto sa kanyang iba't ibang klase. Selos pa rin si Lilia sa pagkakapit ni Vermeil kay Alto. Pagkatapos ng klase, nagpresenta si Lilia na sumama sa pag-uwi ni na Alto at Vermeil para mabantayan sila. Hinarap sila ng dalawang estudyante, ang may-ari ng dragon na tinalo ni Vermeil at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rex. Narito sila para makaganti kay Vermeil pero habang sila ay abala, sinunggaban ni Alto, linggo sa likuran nila at ikinulong sila sa isang bilangguan ng mga kristal. Tinawag ni Rex ang kanyang pamilyar at nakalaya. Si Rex ay isang estudyante sa ikalimang taon at tumawag ng dinosaur. Pinapunta ni Rex ang kanyang pamilyar para umatake pero pinalakas ni Vermeil ang mana ni Alto na nagbigay daan sa kanya na magpakawala ng mas malakas na atake ng kristal na mahika at talunin si Rex. Pag-uwi nila, tinanong ni Vermeil kung ano ang gusto ni Alto sa buhay. Nagalok siya na gawing mayaman ito pero sinabi ni Alto na gusto niyang maging dakilang salamangkero. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito may 4 na ranggo ng mga salamangkero, apprentice, bronze, silver at gold pero nais niyang lumampas pa at maging isang platinum ranked na salamangkero. Sinang-ayunan ni Vermeil ang kanyang pangarap at nangakong tutulungan siya na makamit ito. Kinabukasan, nakipagkita sila at si Lilia sa kanilang mga kaibigan, sina Mark at Cheryl. Si Mark ay mula sa isang marangal na pamilya at humanga siya na natalo ni Alto ang isang estudyante sa ikalimang taon, itinuturing siyang karibal.
Lumabas ang kanilang guro at sinabing ipinatawag sila ng punong guro. Sinabi ng punong guro na isa sa kanila ang magiging kinatawan ng estudyante upang magpasya kung sino ito. Binigyan niya sila ng espesyal na pagsubok. Ang sino mang makakuha ng bulaklak ng diwata mula sa kagubatan ang magiging kinatawan ng klase. Tinawag ni Marks ang kanyang alaga, isang salagubang na nagngangalang Frankios at nagmamadaling umalis. Inatake si Marks ng isang halamang kumakain ng tao at naiwan si Cheryl para tulungan siya. Nagpatuloy ang iba sa paghahanap ng bulaklak at nakita ito sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, binabantayan ng natutulog na Cerberus ang pasukan. May invisibility potion si Lilia at balak niyang gamitin ito para makalusot sa Cerberus. Nag-aalala si Alto na baka maamoy pa rin siya ng Cerberus pero itinuro ni Lilia na may sipon ito kaya dapat makalusot siya. Ininom niya ang potion at naging invisible. Gayunpaman, hindi naapektuhan ang kanyang mga damit. Nagpanik si Lilia tungkol sa paghubad sa harap ni Alto pero wala siyang ibang pagpipilian. Habang papalapit si Lilia sa Cerberus, naalala ni Alto na ito ay isang kompetisyon. Sinabi ni Vermeil sa kanya na madali niyang matatalo ang Cerberus pero lumapit siya kay Alto para sa mas maraming mana. Sinubukan ni Lilia na dumaan sa Cerberus pero hindi lahat ng ulo ay may sakit at siya ay natuklasan. Dinidistract ni Alto ang Cerberus, sinasabihan si Lilia na kunin ang bulaklak. Habang sumasalakay ang Cerberus kay Alto, lumitaw si Vermeil mula sa itaas at pinakawalan ng kanyang demonyong kapangyarihan. Nagkaroon ng malaking pagsabog at nagawang makuha ni Lilia ang bulaklak. Dinala niya ang bulaklak pabalik sa iba. Inamin niya ang pagkatalo at inalok na ibigay ito kay Alto, ngunit nawala ang kanyang invisibility at siya ay nahiya at nahulog ang bulaklak. Napadpad ito sa mga kamay ni Cheryl. Siya ang nanalo sa posisyon at binabati siya ng iba. Sa kanilang pagpunta sa paaralan, unang beses na natikman ni Vermeil ang crepe. Dahil sa dandaang taon siyang nakaselyo, hindi niya naranasan ang makabagong pagkain. Tumingala ang mga estudyante sa langit habang may lumilipad na mga dragon. Hinahangaan ng lahat ng estudyante ang pinuno ng Dragon Riders, si Chris. Tinanong ni Vermeil si Alto kung sino sila at ipinaliwanag niya na sila ang Dragon Riders, ang parehong club na kinabibilangan ni Rex. Sa paaralan, nakipagkita sila kina Marks, Cheryl at Lilia. Ipinaliwanag ni Marks kung gaano kahanga-hanga si Chris. Bukod sa pagiging pinuno ng Dragon Riders, siya ay isang opisyal sa Student Council at isa sa 7 estudyanteng may gintong ranggo sa paaralan. Namamangha si Alto na siya ay may gintong ranggo na bilang estudyante. Nais niyang maging katulad ng Pangulo ng Student Council na sinasabing malapit na sa platinum na ranggo. Sinasabi ni Vermeil sa kanya na posible ito habang sinasakal siya. Agad na itinulak ni Lilia palayo si Vermeil at nag-away ang dalawa tungkol kay Alto gaya ng dati. Pagkatapos ng klase, ibinuhos ni Lilia ang kanyang mga sama ng loob tungkol kay Vermeil kay Cheryl sa silid palit. Nagtataka siya kung tao ba talaga si Vermeil. Naalala kung paano niya natalo ang Cerberus sa isang hampas. Isang bagay na kahit isang gold rank na mangkukulam ay hindi magagawa. Naghihinala si Lilia kay Vermeil at nangangakong ilalantad siya. Napansin ni Cheryl na talagang gusto ni Lilia si Alto, ngunit nagdulot ito ng kanyang pagpanik at pagkalito. Hinikayat siya ni Cheryl na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Alto. Samantala, habang nasa silid-palit ng mga lalaki, gumawa ng eksena si Vermeil. Sinusundan si Alto habang nagbibihis ang lahat ng mga lalaki. Nahihiya si Alto at naiinggit si Lilia na nakita ni Vermeil si Alto na nagbibihis. Sinabi ni Alto na kailangan nilang mag-ingat para hindi sila mapahamak sa Student Council. Sinabi ni Vermeil na tatalunin lang niya silang lahat at magiging gold-ranked si Alto agad-agad. Habang naglalakad sila, lumitaw ang Student Council sa harap nila. Agad na umalis sa daan ang tatlo. Habang dumadaan, tinitigan ni Chris si Vermeil, nagtataka kung sino siya. Pagkatapos, palihim na pumasok si Vermeil sa shower ni Alto at sinubukang akitin siya muli. Binugbog ni Chris si Rex nang malaman niyang natalo siya kay Alto. Nahihiya siya para sa kanya na maging bahagi ng Dragon Riders dahil ang kanyang familiar ay isang dinosaur lamang at hindi isang dragon. Patuloy niya itong binubugbog at pinaalis siya mula sa Dragon Riders. Narinig ni Alto na dinala si Rex sa klinika at binisita siya. Sinisisi ng kapatid ni Rex si Alto sa pagiging dahilan ng pagkakatanggal ni Rex mula sa Dragon Riders. Napagtanto ni Alto ang nangyari. Di nagtagal, pumunta si Alto sa plataporma ng duelo kasama si Vermeil. Sa itaas, hinarap nila si Chris. Binigyan ni Chris si Alto ng pagkakataon na umatras sa duelo pero determinado silang lumaban. Tinawag ni Chris ang kanyang familiar habang lumitaw ang kanyang dragon. Tinawag ni Alto si Vermeil at pinalakas niya ang kanyang mana habang natutulala si Lilia sa takot. Inilunsad ni Alto ang kanyang kristal na atake na ikinamangha ni Chris, ngunit nagawa niya itong pigilan gamit ang isang pagsabog ng kanyang mahika. Nagpaputok siya muli at napilitang harangin ni Vermeil ang atake. Nang maglaho ang mga apoy, ayos lang si Vermeil ngunit nagkaroon ng kaunting pinsala. Nagpatuloy si Chris sa mabilisang pag-atake ng mga fireball. Sinalo ni Vermeil ang lahat ng pagsabog at bumagsak sa lupa.
Sinusubukan ni Alto na gumanti gamit ang kanyang mga kristal pero binasag lahat ni Chris. Humanga si Chris sa kakayahan ni Alto pero mas humanga siya kung paano kayang harapin ni Vermeil ang kanyang mga atake. Binigyan pa ni Vermeil si Alto ng mas marami niyang kapangyarihan na nagbigay daan sa kanya na maglunsad ng malaking pag-atake ng mga kristal kay Chris. Tumama ang atake at nagkaroon ng malaking pagsabog. Napanatag si Alto na tapos na pero bumangon si Chris sakay ng kanyang dragon. Ipinagmamalaki niya na ang mga dragon ang pinakamataas na nilalang at lahat ng iba pa ay mas mababa. Nagpapadala siya ng mga fireball mula sa itaas habang patuloy na pinoprotektahan ni Vermeil si Alto at sinasabihan siyang mag-ipon ng kanyang mana. Determinado na patunayan siyang mali, muling pinapalakas ni Vermeil si Alto at naglunsad siya ng malaking pag-atake ng kristal. Binabasag ito ni Chris pero nawawala sa paningin si Alto. Gamit ang mga piraso ng kristal, tumalon si Vermeil papunta kay Chris. Bago makareact si Chris, inilalagay ni Alto ang isang kristal sa kanyang leeg at nanalo sa duelo. Ang lahat ng estudyante ay nag-cheer para kay Alto at siya ay naging popular sa mga babae na nagdulot kay Lilia na maging mas selosa. Isa sa mga guro, si Professor Obsidian, ay lumitaw at pinangaralan si Alto na huwag gawing biro ang mga duelo. Binati niya si Alto sa kanyang pagkapanalo at umalis habang sinusundan siya ng lahat ng babae. Tinanong ni Alto si Lilia kung gusto rin niya siya pero nainsulto siya sa tanong. Nakipagkita si Chris kay Rex at nagulat siya na ginagawa niya ang kanyang sariling mga gawain. Humingi siya ng tawad sa kanya pero nagulat si Rex na marinig ang ganoong mga salita mula sa kanya. Kinuha ni Rex ang mga gawain at nagkaayos ang dalawa. Kinagabihan, sinubukan muling akitin ni Vermeil si Alto pero sinabi niya na dapat halikan lamang ang taong mahal mo kaya sinabi ni Vermeil na mahal niya ito na ikinagulat ni Alto. Kinabukasan, nag-aalala si Alto habang mukhang presko si Vermeil. Naalala ni Alto nang sabihin ni Vermeil na mahal siya nito at namula siya ng husto. Pumunta siya kay Professor Obsidian at nagtanong kung ang mga demonyo ba ay pwedeng umibig sa tao. Sinabi ni Obsidian na ang mga demonyo ay gusto lang ang mga tao para sa kanilang mana. Habang hapunan, hinarap ni Alto si Vermeil, tinatanong kung mahal lang ba siya nito dahil sa kanyang mana. Pinakalma siya ni Vermeil, pinatunayan niya ang sarili at hinalikan siya nang hindi sinisipsip ang kanyang mana. Sinabi ni Vermeil na dapat subukan niyang halikan siya pero hindi niya magawa. Kinabukasan, masaya si Alto na naayos na ang kanyang nararamdaman para kay Vermeil. Humingi siya ng tawad kay Professor Obsidian para sa kanyang kakaibang tanong tungkol sa mga demonyo pero masaya lang ang profesor na makita na mas maganda na ang pakiramdam ni Alto. Pagkatapos, nakipagkita si Obsidian sa isang babaeng estudyante ng pribado. Sinabi niya sa kanya na mahal niya ito at niyakap niya siya. Gayunpaman, may hawak siyang isang kahina-hinalang hiringgilya. Ang babae ay natagpuang nagyayelo sa kanyang kwarto. Kumalat ang chismis tungkol sa insidenteng ito. Nailigtas ang babae, ngunit naiwan sa koma. Iniimbestigahan ng Student Council ang pag-atake. Pinag-usapan ni na Vice Presidente Ryuga Shinoji at Executive Jessica Schwartz ang insidente na isiniwalat na ito ang ikatlong insidente ng isang estudyanteng na koma. Samantala, sinusukat ni Alto si Vermeil dahil sa klase, inatasan silang magsulat ng ulat tungkol sa kanilang mga alaga. Naghubad si Vermeil para sukatin siya ni Alto habang ang alaga ni Lilia ay naniniktik sa kanila. Nasa labas ng kanyang silid si Lilia kasama si Cheryl at iniulat ng kanyang alaga ang nakita nito at nagalit si Lilia. May isa pang invisibility potion si Lilia at kopya ng susi ni Alto. Iniwan niya ang kanyang mga damit kay Cheryl at palihim na pumasok sa dorm ng mga lalaki. Binuksan niya ang pinto ni Alto at palihim na pumasok sa kanyang kwarto. Lumapit si Alto sa kanya na nagdulot ng kanyang pagkataranta pero kumuha lang siya ng libro. Sa paghahanap ng tamang libro, hindi sinasadyang nahawakan ni Alto si Lilia na ikinagulat niya. Natapos ni Alto ang kanyang ulat, inilista ang mga gusto ni Vermeil tulad ng crepes pero dinagdagan ni Vermeil ang listahan, isinulat ang pangalan ni Alto. Samantala, natalo sina Chris at ang kanyang dragon ng tila sinapian na si Rex at ang kanyang mutated na dinosaur. May flashback kung kailan unang tinawag ni Rex ang kanyang pamilyar bilang itlog. Labis siyang natuwa sa laki nito at nakakuha pa ito ng atensyon ng batang si Chris. Nagkaroon sila ng ugnayan dahil dito at naging magkaibigan pa. Sa kasalukuyan, namimili sina Alto at Vermeil ng mga grocery. Nakit si Vermeil sa mga matatamis. Pero sinabi ni Alto na kapos sila sa pera. Labis na nalungkot si Vermeil at umupo sa sahig. Nagtatampo. Bumigay si Alto at sinabing bibilhan niya ito ng isang panghimagas. Labis na natuwa si Vermeil at niyakap siya habang nakatingin ang ibang mga estudyante. Hinalikan pa niya ito na ikinahiya ni Alto. Nalilito si Vermeil kung ano ang problema dahil hindi naman niya sinipsip ang kanyang mana. Bigla silang naabala ng kapatid ni Rex na nagmamadali at humihingi ng tulong. Patuloy na binubugbog ni Rex si Chris. Sinusubukan niyang lumaban, nagpapakawala ng fireball sa kanya. May malaking pagsabog pero tinitiis ni Rex ang apoy habang nagsisimulang magbago ang kanyang katawan. Nagpatawag si Rex ng haliging mga bato na nagpapalipad kay Chris sa ere.
Tinapakan niya ang mukha niya at tinutukso siyang lumaban. Nakiusap si Chris na tumigil siya. Dumating sina Alto at Vermeil, sinasabing pakawalan siya. Inihagis ni Rex si Chris sa gilid at nagpasya siyang makipagtuos kay Alto para sa pagkatalo niya dati. Nagmadali si Alto papunta kay Chris at sinabi niya sa kanya na tumakbo. Ang kapangyarihan ni Rex ay nagwawala habang napapansin ni Vermeil ang isang pamilyar na bagay tungkol sa kanyang kapangyarihan. Tinawag ni Rex ang kanyang pamilyar na nagmutate din. Nagniningning ang kamay ni Alto habang naghahanda si Vermeil para sa laban. Gayunpaman, dumating ang pangulo ng Student Council na si Elena at kasama ang kanyang pamilyar na espada, naghatid siya ng maraming hiwa kay Rex at sa kanyang dinosaur na nagpabagsak sa kanila at sinira ang kanilang mutation. Tinitingnan ni Elena si Chris, ngunit nahihiya siya na natalo siya kay Rex. Bumangon si Rex, ngunit masyadong nasugatan at agad na bumagsak. Nagmamadaling lumapit si Chris sa kanya habang siya ay walang malay. Nagtataka pa rin si Vermeil tungkol sa kanyang kapangyarihan at tinanong ni Elena kung may alam siya tungkol sa kapangyarihan ni Rex. Ngunit itinanggi ni Vermeil na may alam siya, may pulong ang Student Council. Napansin nilang ito na ang ikalimang insidente, pinaghihinala nilang may responsable, gumagamit ng droga o itim na mahika sa mga estudyante. Hindi matanggap ni Chris ang ulat at nag-walk out. Naguguluhan si Jessica kung bakit masyadong nagmamalasakit si Chris kay Rex. Ayaw niya kapag may gumugulo sa mga bagay na pag-aari niya. Samantala, sina Alto at Lilia ay nabisuhan tungkol sa kanilang nalalapit na pagsusulit para sa bronze rank. Naistorbo si Alto pero pinaalalahanan siya ni Lilia kung gaano ito kahalaga. Sinabi ni Vermeil kay Alto na pagod na siya at babalik na sa dorm habang siya ay mag-aaral. Umalis siya at nag-aalala si Alto tungkol sa kanya. Iba na ang kilos niya mula nang makatagpo nila si Rex. Sinamantala ni Lilia ang pagkakataon na makasama si Alto gamit ang pag-aaral bilang dahilan habang pabalik si Vermeil sa dorm. Nakasalubong niya si Professor Obsidian. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap at nagulat siya na makita siya na wala si Alto. Sinabi ni Vermeil na siya ang nasa likod ng mga insidente. Nagkukunwari si Obsidian na hindi niya alam ang sinasabi niya pero binanggit ni Vermeil na naamoy niya ang mga mababang uri ng demonyo sa kanya. Binalaan niya siya na dapat niyang itigil ang ginagawa niya at umalis. Sinasabing masyadong malakas ito para sa isang tao. Tinanong ni Obsidian kung ilalantad ba siya. Wala siyang pakialam pero binalaan lang siya na lumayo kay Alto. Napagtanto ni Obsidian kung ano siya at sumasang-ayon na ang kanyang mga demonyo ay mababa ang antas kumpara sa kanya. Patuloy na naglalakad si Vermeil habang may lumulutang na paper doll. Bigla, lumitaw si Obsidian sa likuran niya at tinurukan siya ng kanyang hiringgilya. Itinulak niya siya palayo pero nagsimula siyang makaramdam ng sakit at nagsimulang lumabas ang madilim na enerhiya. Pinanood siya ni Obsidian nang may masamang hangarin, umaasang makuha siya. Samantala, nag-aaral sina Alto at Lilia habang sinusubukan ni Lilia na gumawa ng hakbang kay Alto. Biglang nakaramdam si Alto ng matinding sakit habang nagliliwanag ang kanyang kamay. May malaking pagsabog sa labas at napagtanto ni Alto na nasa panganib si Vermeil kaya't nagmamadali siyang hanapin ito. Napansin ng lahat sa paligid ng paaralan ang pagtaas ng madilim na enerhiya. Ang langit ay nagdilim at nagmamadali si Elena sa pinangyarihan. Gayunpaman, nakatagpo siya ng isang paper doll na kanyang hiniwa sa kalahati. Inaayos ng manika ang sarili at nagsimulang magsalita. Patuloy itong dumadami at nagsasama-sama. Bumubuo ng isang nilalang na nagsasabing hindi siya maaaring makadaan. Nakipaglaban si Elena sa nilalang, ngunit pagkatapos ng bawat atake, nagagawa ng nilalang na mag-regenerate. Samantala, si Vermeil ay nagbago na sa isang hindi mapigilang pakpak na demonyo. Tuwang-tuwa si Obsidian habang pinagmamasdan ito at nagmamayabang. Sa isang galaw ng kanyang braso, nagpakawala si Vermeil ng nakapipinsalang alon ng enerhiya na ikinagulat pa ni Obsidian. Ginagamit niya ang kanyang mahika at pinabalot ng mahiwagang kadena ang leeg ni Vermeil para kontrolin siya. Pagdating ni Alto at Lilia, ipinapakita ni Obsidian sa kanila ang kanyang kontrol kay Vermeil, pinapaluhod siya. Natatakot si Alto sa nakita at ipinagyayabang ni Obsidian na siya ang umaatake sa mga tao at nag-iiniksyon sa kanila ng esensya ng demonyo para subukang gawing mga demonyo. Sila Alto at Lilia ay nagulat sa revelasyon. Sa pag-iisip na mawawala si Vermeil, nagalit si Alto at isang bugso ng enerhiya ang naipadala kay Vermeil. Biglang nabalay ni Vermeil ang kadena at sumugod para atakihin si Obsidian, ngunit humarang si Alto at natusok ng kanyang mga kuko. Ang dugo ni Alto ay umaagos sa lahat ng dako at may flashback sa panahon nang si Vermeil ay nakaselyo. Siya ay nag-iisa sa dilim at kawalan hanggang sa bumukas ang isang pinto at nakilala niya si Alto. Abang bumabagsak si Alto, nagiging mas mabangis na anyo si Vermeil. Inaatake niya ulit si Obsidian pero pinigilan siya muli ni Alto. Pinakalma niya ito at napaluha si Vermeil at bumalik sa kanyang normal na anyo. Bumagsak si Alto at natakot si Lilia. Hinalikan ni Vermeil si Alto at nagawa niyang pagalingin ang butas sa kanyang dibdib. Nagulat si Obsidian sa mga pangyayari at tinurukan ang sarili ng kanyang formula. Nagtransform siya sa isang nakakatakot na demonyo. Ipinagyayabang na ito ang kanyang pinakamataas na likha matapos kumain ng daan-daang mababang antas na demonyo. Plano niyang durugin si Vermeil at kunin ang kanyang kapangyarihan.
Hinatake niya gamit ang suntok na parang drill pero sinuntok siya pabalik ni Vermeil. Tinangay ang kalahati ng kanyang katawan sa isang suntok. Nagulat si Obsidian sa kanyang kapangyarihan at iniwan ang kanyang katawan para tumakas. Gayunpaman, binaril siya ni Chris mula sa kanyang dragon at tumalon si Vermeil papunta sa kanya at sinuntok siya, pinabagsak siya pabalik sa lupa at naglaho ang kanyang demonyong katawan. Nagkamalay si Alto at umiiyak si Lilia. Nagpapasalamat na siya ay okay. Ang halimaw na kalaban ni Elena ay umatras, sinasabing magkikita silang muli. Humingi ng tawad si Vermeil kay Alto sa pagpatay sa kanya pero hindi ito alintana ni Alto dahil pinagaling siya ni Vermeil at ang mga bagay ay naging maayos naman. Gayunpaman, malungkot na ipinaliwanag ni Vermeil na sinira niya ang kanyang puso at para pagalingin siya, binigyan niya ito ng pusong demonyo at pinag-ugnay ang kanilang mga puwersa ng buhay. Kaya kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay din ang isa. Labis na nalungkot si Alto matapos marinig ito. Alam na mamamatay siya kasama niya kahit na dapat ay mabuhay siya magpakailanman bilang isang demonyo. Inaresto si Obsidian at nagising si Rex mula sa kanyang koma na may natutulog na Chris sa tabi niya at nagising din ang lahat ng ibang estudyante. Pagkatapos, naghalikan sina Alto at Vermeil dahil kailangan na ngayon ng puso ni Alto ang mana ni Vermeil para gumana. Nagsimulang maging malamig si Vermeil kay Alto at tinawag siya ni Alto dahil dito. Sinabi niya na ang anyo niyang halimaw ang tunay niyang anyo kaya dapat siyang matakot at lumayo sa kanya. Nagagalit si Alto. Sabi niya wala siyang pakialam doon at hinalikan siya. Nagulat si Vermeil at itinulak siya palayo. Ipinahayag ni Alto na hindi siya natatakot sa kanya at sinabi na magkasama sila magpakailanman. Humayag si Vermeil sa kanya at nahihiya si Alto at mabilis na tumakbo palayo. Naiwan si Vermeil na iniisip ang sinabi ni Alto. Dapat mo lang halikan ang taong mahal mo at napagtanto niyang mahal siya ni Alto kaya siya ay naguluhan. Kinabukasan sa paaralan, lahat ng mga babae ay nagdadalamhati sa pagkawala ni Professor Obsidian, habang ang lahat ng mga lalaki ay malungkot din. Gayunpaman, malungkot sila dahil kay Vermeil na hindi pumapasok sa klase kung saan sinabi ni Alto sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam niya. Hinarap ni Lilia si Vermeil tungkol sa pagiging demonyo. Humingi ng tawad si Vermeil sa pagsisinungaling at masama ang loob dahil nasaktan si Alto dahil sa kanya, pero hindi alintana ni Lilia na siya ay isang demonyo dahil hindi siya masama at totoo ang nararamdaman niya para kay Alto. Pinaginhawa siya ni Lilia at sinabing nagtitiwala siya kay Alto na kontrolin siya kung muli siyang mawawala sa kontrol. Bumalik si Vermeil sa kwarto ni Alto at humingi muli ng tawad sa kanya pero laking ginhawa ni Alto na mas maganda na ang pakiramdam niya at nagkabati sila at naghalikan. Kinabukasan, nakakuha si Vermeil ng uniforme na isusuot pero hindi ito masyadong kasya. Nagpanik si Alto, nahihiya pero masaya na bumalik na si Vermeil sa pagsama sa kanya sa klase. Sa ibang lugar sa isang simbahan, napapalibutan ng mga katawan, nakilala natin ang isang platinum level na mangkukulam na nagngangalang Helio at ang dating platinum na warlock, Iolite. Gamit ang isa sa mga paper doll para makipag-usap, pinag-uusapan ni Iolite ang kabiguan ni Obsidian. Tinawag siyang hangal, ngunit nagpapakita ng interes sa kanyang pananaliksik. Isa sa mga pari ang sumugod, ngunit siya ay tinaboy ng isang centaur na alaga. Balik sa paralan, lahat ng mga lalaki ay nakatitig sa bagong anyo ni Vermeil at pinupuri ng mga lalaki si Alto sa pagbabalik niya sa klase. Biglang pumasok ang student council sa klase at dinitain sina Alto at Vermeil. Nag-aalala si Alto na baka nalaman nila na si Vermeil ay isang demonyo. Tinanong niya kung bakit sila dinitain at humingi ng paumanin si Elena dahil hindi siya nakatulong sa kanilang laban kay Obsidian. Gusto nilang malaman ang higit pa tungkol sa insidente, ngunit nakatakas si Obsidian mula sa kulungan kaya dinala niya sila para malaman pa ang iba. Pumayag si Alto na tumulong pero tinanong ni Elena kung may tinatago silang mga lihim. Hawak sila sa talim ng espada at walang magawa si Alto kundi aminin na si Vermeil ay isang demonyo at ang kanilang mga puwersa ng buhay ay magkaugnay. Sila ay nagulat sa revelasyon pero sinasabi ni Alto na hindi masama si Vermeil at handa siyang protektahan siya sa lahat ng paraan. Iniisip ni Jessica na masyadong mapanganib si Vermeil pero naniniwala si Elena kay Alto at nagpasya siyang tulungan na itago ang kanyang lihim. Pinabanggit na madali niyang mapapatay si Alto kung mawalan ng control si Vermeil. Pagkatapos ay iniimbitahan niya si Alto na maging isang executive sa student council. Inisip ni Alto na gusto lang niyang bantayan siya pero pinaalalahanan siya ni Elena kung paano niya natalo si Chris sa isang duelo. Kahit na may pagdududa sa kanyang motibo, tinanggap ni Alto ang kanyang alok. Kapag narinig ito ng kanyang mga kaibigan, sila ay nagulat. Ipinagmamalaki siya ni Marx at binabati siya ni Lilia. Naging nag-aalala si Alto ngayon na mas maraming tao ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Vermeil. Gusto niyang maging mas malakas para maprotektahan siya. Pinalaan ni Vermeil si Alto na mag-ingat sa student council. Pinaghihinalaang baka hindi tao si Elena. Kinabukasan, pumunta si Alto para dumalo sa kanyang unang pulong ng konseho. Ngunit napasok niya ang mga babaeng nagbibihes. Nagulat si Jessica pero sinabi ni Elena na kasalanan nila ito. Dahil hindi nailock ang pinto, nagpapatuloy ang pulong at ipinakita ni Elena sa kanila ang isang bahagi ng nilalang na kanyang nakalaban. Sinusubukan ni Chris na suriin ito. Ngunit ipinaliwanag ni Elena na naglalaman ito ng napaka-advanced na mahiwagang formula na hindi kayang ma-decode ng isang team ng mga gold level na salamangkero kaya't napagpasyahan nilang ang kanilang kalaban ay nasa platinum na antas.
Samantala, nakipagkita sina Iolite at Helio sa amo ng nilalang, ang Platinum Mage na si Kohaku. Nagbibigay sila sa kanya ng mga bahagi ng demonyo para sa kanyang mga eksperimento. Nagreklamo si Iolite kung gaano kahirap makuha ang mga bahagi. Binanggit na nagdulot ng problema sa kanya ang mataas na pare. Tinanong ni Kohaku kung nagawa niyang i-recruit ang mataas na pare, ngunit inihayag ni Iolite na pinatay niya ito. Naiinis si Kohaku at umalis na si Iolite. Sinabi niya kay Helio na susunod nilang puntiryahin sina Alto at Vermeil. Si Alto ay nanaginip ng batang Vermeil na umiiyak sa isang wasak na lungsod. Lumapit siya sa isang babae na nagsasabi sa kanya na pumili sa pagitan ng pagtulong sa sangkatauhan o pagkawasak, ngunit mailigtas si Vermeil. Bigla siyang nagising, mukhang nabigla. Nagpunta siya upang mag-aral, nag-aalala tungkol sa kanyang nalalapit na pagsusulit sa bronze. Sinusubukan ni Vermeil na pakalmahin siya, pero nararamdaman niya ang presyon mula sa konseho na pumasa, lalo na kay Chris. Tinutulungan siya ni Vermeil na maghanda habang hinahalikan siya at pinapalakas ang kanyang mana. Kinabukasan, inihanda ni Alto ang kanyang mga gamit para sa pagsusulit. Nakita niya ang aklat kung saan nakaselyo si Vermeil at nag-isip kung sino ang nagselyo sa kanya, naalala ang kanyang panaginip. Tinawag siya para umalis at dali-daling dinala ang aklat kasama niya. Pinapasigla sila ni Lilia para sa pagsusulit at umalis na ang grupo. Namumukutangi sila mula sa mga estudyante ng ibang paaralan dahil ang kanilang akademya ay isa sa pinaka-prestihiyoso na may 50% ng mga estudyante ang pumapasa kumpara sa 10% lamang mula sa ibang paaralan. Nagtipon ang mga estudyante sa isang bulwagan para sa kanilang praktikal na pagsusulit. Mayroong malaking kristal na bola na may apoy sa loob. Sinabi ng tagasuri sa kanila na ito ay isang pagsubok upang sukatin ang kanilang mana at ang kailangan lang nilang gawin ay ibuhos ang kanilang mana sa apoy at palakasin ito. Ang mga estudyante ay nakahinga ng maluwag sa kung gaano kadali ito pakinggan, ngunit naniniwala si Alto na may higit pa sa pagsusulit. Tinawag ang unang estudyante, ngunit nabigo siyang maapektuhan ng apoy. Ang susunod na estudyante na may mabangis na pamilyar na oso ay sumubok, ngunit nabigo rin. Dumating ang pagkakataon ni Lilia at ipinakita niya sa kanila kung paano ito gawin. Nakatuon siya sa apoy at hindi sa kristal at madaling pinalaki ang apoy na ikinamangha ng tagasuri. Gayunpaman, isa sa mga ibang estudyante ay hindi namangha at nagawa rin ito ng kasing husay. Pagkatapos nito, pumasa si Cheryl at si Marks ay halos pumasa. Si Alto ang huling estudyante at pumunta kasama si Vermeil. Sinuri ni Alto ang kristal at natuklasan na mas madali ang magbigay ng mana mula sa likod. Impresyonado ang tagasuri na natuklasan ni Alto ang tunay na pagsubok, sinusubok kung gaano kahusay ang isang estudyante sa pag-unawa at pag-decode ng mga formula ng mahika. Hinikayat ni Vermeil si Alto na magpakitang gilas at pumayag siya. Pinili niya ang pinakamahirap na lugar para magbigay ng mana. Ibinuhos niya ang kanyang mana, lumilikha ng malaking apoy na nagiging pilak. Nagulat ang mga tagasuri at patuloy na pinalalaki ni Alto ang apoy hanggang sa mabasag at tuluyang madurog ang kristal. Natigilan si Alto at humingi ng paumanhin sa pagkabasag ng kristal. Gayunpaman, sinabi ng tagasuri sa kanya na pumasa siya na may buong marka. Nagsasaya si Alto kasama ang kanyang mga kaibigan at binanggit ng tagasuri kung gaano kahirap basagin ang kristal kahit para sa isang platinum level na salamangkero. Nagkaroon ng pahinga para sa tanghalian sina Alto at ang kanyang mga kaibigan at medyo nag-aalala si Alto para sa pagsusulit na nakasulat. Ibinunyag ni Marks ang kanyang lihim na sandata, isang 6 na gilid na lapis na sinasabi niyang nakatulong sa kanya na makapasok sa akademya. Nagtataka si Lilia kung may nakakuha na ba ng perpektong score sa pagsusulit at isiniwalat ni Cheryl na mayroon lamang isang tao na nakakuha ng perpektong score sa bawat pagsusulit hanggang sa platinum na antas. Hinihikayat ni Vermeil si Alto at naghahanda ang grupo para sa pagsusulit. Hinila ni Vermeil si Alto sa isang tabi para tulungan siyang mapunan ang kanyang mana, ngunit halos ikahuli na ito ni Alto. Habang naglalakad si Alto, nadaanan niya ang bastos na estudyante mula sa ibang paaralan. Sa banyo, nagrereklamo ang estudyante tungkol sa pagpapasikat ni Alto sa praktikal. Biglang lumitaw si Iolite sa likod niya. Ikinagulat niya ito. Ang estudyante ay tinatanggihan siya at sinusubukang umalis, ngunit nauuwi sa pagkamatay habang siya ay dumudugo at bumagsak. Pagkatapos ay ninakaw ni Iolite ang kanyang test ticket para makapasok sa pagsusulit. Nagmadali si Alto papunta sa pagsusulit at nakarating siya sa tamang oras. Hindi pinapayagan ng mga pamilyar sa loob kaya't binati sila ni Vermeil ng swerte. Umupo si Alto at maya-maya umupo si Iolite sa tabi niya at binati siya ng swerte. Naghihintay si Vermeil sa labas, naiinip habang naririnig niya kung gaano kahirap ang pagsusulit pero kumpiyansa siya na magaling si Alto dahil alam niyang masipag siya mag-aral. Sinimulan ni Alto ang pagsusulit, ngunit na-distract siya nang mapansin niyang nakatulog si Iolite. Sinubukan ni Alto na huwag pansinin ito at mag-focus sa pagsusulit. Napansin niyang mas mahirap ang mga tanong kumpara sa mga nakaraang taon. Nagising din si Iolite at nag-aalala si Alto na baka hindi sapat ang oras para matapos niya. Gayunpaman, tiningnan ni Iolite ang pagsusulit at nagsulat ng napakabilis. Natapos ang pagsusulit sa ilang segundo. Tumingin siya kay Alto, tinutukso siya sa pagiging mabagal. Pinagalitan sila dahil sa pag-uusap pero hindi alintana ni Iolite, sinasabing walang makakapasa. Biglang pumasok ang isang gwardiya na nag-uulat tungkol sa katawan ng estudyanteng pinatay ni Iolite.
Napagtanto nila na si Eolite ay hindi totoong estudyante. May pagsabog habang nagpapatawag si Eolite ng napakalaking golem na bato. Sinasabi niya na kinuha niya ang pagsusulit para sa kasiyahan at inihayag na si Alto ang kanyang pakay. Sinubukan ng propesor na lumaban ngunit nadurog siya ng golem. Na-realize ni Alto na si Eolite ang nagtatrabaho kasama si Obsidian. Pumasok ang dating tagasuri at iniligtas ang propesor. Tumalon si Vermeil sa bintana, umaatake gamit ang kanyang demonic magic pero hinarang ito ng golem. Nakilala ng tagasuri si Eolite bilang ang pinakabatang salamangkero na naging platinum ranked. Tinawag siyang isang prodigy na mas mahusay kaysa sa ibang mga salamangkero. Hinila si Lilia palabas para lumikas pero nang subukan niyang bumalik para kay Alto, natuklasan nilang protektado ang gusali ng warp magic na itinapon ni Helio para pigilan silang makialam. Nagpatawag si Eolite ng tungkod at binago ang kanyang golem, binigyan ito ng maraming kanyon. Sinubukan ni Alto na umatake pero kinaya ng golem ang lahat ng kanilang pag-atake at pinasabog silang lahat palayo. Ang gusali ay nawasak at nahuli si Vermeil. Nagalit si Alto at nagsimulang kumislap ang kanyang gintong mana sa paligid niya. Nagpakawala siya ng napakalakas na atake, sinira ang golem. Patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ni Alto habang nagiging super saiyan siya. Nangangakong poprotektahan si Vermeil sa lahat ng paraan. Natuwa si Eolite at nagsumo ng mas maraming golem. Ngunit madali itong tinalo ni Alto na ikinagulat ni Eolite. Nagpalakas siya at sumugod kay Eolite ngunit natuhog siya ng kabalyero ni Eolite. Tinanong ni Alto kung ano ang gusto niya kay Vermeil at isiniwalat ni Eolite ang kanyang plano na gamitin ang demonyong kapangyarihan niya para wasakin ang mundo. Nakawala si Alto, inaabot si Eolite pero nahagis siya sa lupa. May pagsabog ng enerhiya habang nagiging demonyo si Vermeil para harapin si Eolite pero nakadena siya ng kanyang mahika. Sa pamamagitan ng mahikang ito, nagawa niyang silyuhan ang kanyang mga kapangyarihan, ibinalik siya sa kanyang anyong tao. Patuloy na bumabangon si Alto kaya't nagpa siya si Eolite na tapusin na siya, pinapaputok ang kanyang kabalyero ng isang pagsabog ng enerhiya. Gayunpaman, ang pag-atake ay hinarangan habang ang aklat kung saan minsang nakaselyo si Vermeil ay lumulutang pataas at bumubukas. Ang babaeng nakita ni Alto sa kanyang panaginip ay lumitaw. Sinabi niya na siya ang alaala ng mago ng simula ang nagselyo kay Vermeil. Simber ni Iolite namstay percentpijilma in ars adipinadalis altos per alala de Vermeil, tagwanya and Cirelli fine-trin fitaw na ang salpas, and nikti ang batang bersyon ni Vermeil na masayang naglalaro. Ipinaliwanag ng mago ng simula na si Vermeil ay pinalaki ng isang madre kasama ang ilang mga ulila. Sila ay namuhay na parang isang pamilya at masaya si Vermeil. Alam nilang siya ay isang demonyo pero hindi nila ito pinansin. Isang araw, nalaman ng mga tao sa bayan na si Vermeil ay isang demonyo at sinisi siya para sa isang salot na umaapekto sa bansa kaya't bumuo sila ng galit na grupo at sinugod ang simbahan. Sinabi ng kanyang kapatid na siya ay mag-escape at halos makalabas na siya ng bayan pero narinig niya ang mga tao na nagsasabing papatayin nila ang kanyang pamilya. Bumalik siya pero huli na at natagpuan niyang lahat ng kanyang pamilya ay binitay. Siya ay labis na nagdadalamhati at pinalibutan siya ng mga tao. Nawalan siya ng kontrol at naging demonyo sa unang pagkakataon at napatay ang lahat at sinunog ang bayan hanggang sa maging abo na nagiwan lamang ng isang napakalaking hukay. Nabigla si Alto sa kanyang nasaksihan. Sinabi ng mangkukulam na ito ang kanyang krimen at ang dahilan kung bakit siya ay nasilyuhan. Natuklasan ni Alto na maaari siyang makipag-ugnayan kay Vermeil at pinapalubag ang kanyang loob. Nagtransform siya sa kanyang adultong anyo habang umiiyak na ang kanyang krimen ay hindi na maibabalik. Ngunit sinabi ni Alto na hindi niya ito alintana at palaging mananatili sa kanyang tabi. Naghalikan sila at nabasag ang kanyang mga tanikala habang nagising sila sa totoong mundo at sinabi niyang mahal niya ito. Napalaya si Vermeil mula sa mahika ni Eolite. Nagulat siya na nakalaya ito mula sa kanyang mahiwagang gamit. Nagpatawag si Eolite ng isa pang golem, pinagsama ito sa kanyang kabalyero. Sinabi niya na ang tanging layunin ni Vermeil ay sirain ang mundo pero sinabihan siya ni Alto na tumahimik. Sinasabing hindi niya kilala ang tunay na Vermeil. Pinagsama niya ang kanyang kapangyarihan kay Vermeil at inilunsad ang kanyang kristal na atake. Bumangga ito sa atake ng golem, nilampasan ito at winasak ang golem. Nagulat sa kanilang lakas, naging mas seryoso si Eolite. Inihahanda niya ang kanyang mahika pero natigil nang lumitaw si Helio mula sa isang portal. Sinasabing hindi na niya kayang panatilihin ang space warp ng mas matagal. Nadismaya si Eolite pero wala siyang magawa kundi umalis. Sinabi niya kay Alto na babalik siya balang araw para tapusin ang kanyang sinimulan at tumakas sa portal. Muling lumitaw ang mangkukulam ng simula na ikinagulat ni Alto. Tinawag niyang mahal na kaibigan si Vermeil at hinimok si Alto na alagaan siya. Nagpaalam siya at tinayos ang gusali bago mawala. Nagmadali si Lilia papunta kay Alto. Masaya na okay siya. Pagkatapos, nagsasanay si Alto upang maging mas malakas para maprotektahan si Vermeil. Nagpa-practice siya ng pag-eskrima kasama si Jessica at martial arts kasama si Chris. Natalo siya sa kanilang dalawa pero layunin niyang mag-improve. Sa gabi, nagpapasalamat si Vermeil kay Alto sa pagtanggap sa kanya at sinasabi na mahal din niya ito. Masaya si Alto at sila'y nagyakap.
Sa isang pulong ng konseho ng mag-aaral, sinabi ni Elena na pagkatapos ng mga kamakailang insidente, kailangan nilang protektahan ang mga estudyante at magtulungan upang pigilan ang anumang pag-atake. Kahit na alam nilang kalaban nila ang mga platinum na mangkukulam, lahat sila ay sumang-ayon. Natanggap ni Lilia, Marks at Cheryl ang kanilang mga resulta ng pagsusulit at nagdiwang na lahat sila ay pumasa. Ngunit nang hindi dumating si Alto, nagselos si Lilia at inisip na may ginagawa ito kasama si Vermeil. Ang dalawa ay naglalambingan sa publiko sa kanilang pagmamahalan at determinasyon na protektahan ang isa't isa. Pero dito nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.